So yung mga nakarang araw, parati itong nag-drain yung battery. So after investigation, nakita ko na parati pa lang naka-on ang brake. Ayan, brake light. Yung dalawa, yung third brake light. Overnight siyang naka-on kahit na hindi naman nakaapak sa, walang umaapak sa brake pedal. Ayan. So nakailaw lang siya. Ayan. So namamatay naman siya kung aapakan. Tapos minsan hindi siya namamatay. Ayan, hindi siya namamatay. So, overnight siyang naka-on palagi. As a result, kinaumagahan, nadi-drain siya. So, it seems that yung brake switch sa ilalim yung sira. Kaya, bumili ako ng panibagong brake switch for Isuzu Crosswind. Yeah. Okay. Ayan. So, ikakabit ko siya, ipapalitan yung sira. Okay. Samahan niyo ako. So, yung switch ng brake nasa likod nito. So, kailangan itong baklasin. So, ayan yung switch. T-shirt. Yan yung papalitan natin. So, ayan. Compared sa stock switch, mas maikli yung dulo ng stock. Tapos mahaba yung ipapalit. Parang napudpud yung dulo eh. So, plot twist. Hindi pala sira yung stock na switch. No? So, kailangan lang siyang i-adjust. Ayan. I-ano lang siya doon sa i-adjust lang yung bolt niya para lumapat siya ng konti sa pedal. So, meron naman siyang hindi siya self-adjuster. Itong nut na to. So, ito yung stock na nut nang dahil sobrang higpit ng pagkakabit niya, so minartilyo, pinalitan na lang ng nut. So ayun, na-fix na siya. So hindi na siya umiilaw ng kusa. Ayan. Ayan. Hindi ko na na-videohan yung pag-sole, but ayun, okay na siya. So, thank you guys for watching and see you around. Peace.